wala ito na po. Okay lang. Guys, ang linya na ito ay galing sa ating solar panel na papasok dito sa ating DC circuit breaker at galing dito sa breaker guys, papasok naman siya doon sa input ng ating solar charge controller. Charge controller ay siyang sasalo sa lahat ng kuryente na inilabas sa ating solar panel para ikakarga sa ating mga baterya. Galing sa
solar charge controller ay naglagay pa tayo ng isang DC circuit breaker papuntang baterya. Then nilagyan pa rin natin ng ammeter para malaman natin kung ilang voltahe na ang ating baterya at ang amperahe na papasok sa ating baterya. At galing doon sa ating baterya ay naglagay na naman tayo ng isang DC breaker papunta doon sa ating inverter. Galing doon sa ating inverter ay papasok na siya sa ating main circuit panel board. At meron tayong nilagay doon na wattmeter, isang residual at dalawang circuit breaker para sa ating load. Ang pag-set up ng solar ay napaka-useful para sa atin na malaki ang ating bill sa kuryente. Kasi sa pamamagitan nito, mababawasan ang ating kinukonsumong kuryente. Pero kung maliit lang ang bill mo, huwag na lang kasi gumagastos ka talaga. Napag-isipan kong mag-set up nito dahil sa may mga alaga akong mga isda na if mag-burn out ay hindi maputol yung supply ng aerator at submersible pump. Ang setup na ito ay kayang pailawin ang 16 pieces ko na valve, dalawang submersible pump, dalawang aerator at mga lead lights. Bababa talaga ang kinukonsumo mo kasi kung tirik ang araw ay dyan ka kukuha ng kuryente at i-charge niya ang excess current sa baterya. Gagamit lang tayo sa grid kung walang araw at hindi na kayang mag-supply ang ating baterya. Hanggang dito na lang mga kasusyo. Kung satisfied kayo sa video ito, kayo at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pong video. Kung mayroon kayong mga katanungan ay mag-comment naman kayo sa ibaba at huwag naman kalimutan i-like. Thank you for watching.